siya yung SecGen ng bayan sa amin sa May Kawayan chapter. So, nung time na yun, dahil barkadahan kami, barkada niya ako, tapos pinag-aaral niya ako, malapit na kamag-anak pa namin. Basta pupunta yan ng Malolos, Bulacan, may mga exposure doon, may mga symposium, may mga forum. Ako yung lagi niyang sinasama kasi secretary, di kahit saan pumunta yung vice, ako yung kasama niya. Kaya doon, pag nagtataka ako, pag nagpupunta kami ng Malolos, yung isang buong maghapon lang kaming nakikinig ng forum, yung mga national situation, pinapaliwanag nila, ano yung dapat gawin para ano yung mga usapin na to ng gobyerno. Eh, syempre, bata ako nun, bata pa ako, mga 16, 17 ako nun. Hindi ko naiintindihan, pero tinatanong-tanong, sabi ko, sino ba yun? Ano ba yung sinasabi nila? Kaya nung time na yun, parang, ang ano ko nun, dahil sa community rin siya tumutulong, sumama-sama lang ako sa kanya. Pero, tapos may mga kaibigan siya na nagpupunta sa amin sa munisipyo. Sabi nila, membro kami ng ASIM, membro kami ng ganito. Kailangan lang yung kausap sa vice mayor. Doon ko na naririnig na may mga nangagang rally, o yung mga miyembro ng bayan dito. So, nung time na yun, na-expose na ako sa rally. Na first rally ko na inatinan, Mayo 1 din yun. Sa Maynila kami noon. Doon ako na-trauma kasi nung first time ko mag-attend ng rally kasama siya, si vice mayor namin noon, nahuli kami agad yung, parang nagkainitan yung rally. Siyempre, exposure. Pero unang sama ko, nahuli kami agad, dinala kami sa Krame. So, 1990. Kaya nung time na yun, parang ayoko na. Sabi ko, hindi ako sasali dyan, magulo. Kaya nag-focus ako sa pag-aaral. Tapos mga ilang panahon lang din, may nagpunta na naman, sa school na ako pinuntahan. Doon na nagsimula na mga miyembro naman daw sila ng LFS. So yung school namin kasi noon, dahil private kami, may problema talaga noong time na yon, yung sa tuition fee increase. Kaya nung sabi nila in-endorse ka sa amin, may nagsabi lang na pwede ka naming makausap tungkol sa usapin ng pagdating sa loob ng school. Parang nung sabi ko ano naman na yung LFS, hindi ko rin naiintindihan yan. Tapos tinanong ko rin yung sa vice mayor namin pag nung kinabukas. Sabi ko may nagpunta sa akin na miyembro daw ng LFS. Tapos inaano nila kami para dun sa tuition fee increase na problema sa loob ng eskwela. Noong una sabi niya, okay lang naman makipag-usap. Pero tansyahin mo kung ano yung level ng pag-uusapan niya, sabi niya. So nung time na yon, balik na naman sila sa eskwelahan, dire-diretso na yon, lagi na silang nandoon. Minsan abangan nila ako sa gate, o kaya naman sa bahay ko na sila aabutan. Hanggang puro issue lang nung sa tuition fee. Tapos sinasabi nila na marami ng miyembro sa school namin na LFS. Doon na lang sa departamento namin yung wala silang makitang potential leader para mag-lead doon sa department namin sa eskwelahan. Kasi sa commerce kami. Hanggang pinakilala nila sa akin yung sa iba't ibang department no, yung sa college, ay sa education, sa AB, na yun na yung continuous nakipag-usap pag merong pag-uusap yung student council, invite na nila kami, magpapaliwanag, ito na yung status ng tuition fee increase sa school, masyado nang malaki, ganyan. Hanggang minsan, nagpunta uli sila sa amin sa bahay gabi, kasama na yung ibang estudyante doon sa eskwela, plus yung nagpupunta. Yun, nagpunta na sila sa bahay, yung iba't ibang student leaders ng bawat department sa eskwelahan. Kasama na yung makulit na nagpupunta sa akin. Tapos nagbigay sila ng schedule, sabi nila, makinig lang ako dun sa orientation ng LFS kasi magkakaroon na nga ng chapter. So parang ako lang yung magre-represent dun sa departamento ko sa commerce. Sabi ko, sige, parang pumayag na rin ako. Sabi ko, sige, pupunta na ako. Sabi ko, saan gagawin, anong oras, yun. Bibigay nila yung lugar sa Bayugo. Bahay lang yung pinaganapan. Sa amin lang din yan sa May Kawayan. Tapos nung nandun na ako, ilan lang kami na kakausapin. 15 lang kami noon na kilala ko lahat kasi mga ka-schoolmate ko. Iba't ibang department lang. Ako lang yung naiba kasi ako yung galing sa commerce. Tapos nung hindi magsisimula na yung sinasabi nilang pag-uusap ng LFS, hindi naman na yun yung pinag-usapan namin doon. Kumbaga, ang na doon, nag-orientation na pala doon ng KM. Yung tinatawag nilang Kabataang Makabayan. Dahil ako lang yung, parang ako lang yung kakaiba na hindi ko alam kung KM, kung ano, kala ko ba LFS orientation tayo. Doon na nila nagpaliwanag na lahat ng kaharap ko doon ay miyembro na ng KM. So, lahat sila underground na. So, parang ang nangyari kami,
KM orientation na yung ginagawa nila. Siyempre parang sa akin na ano na ako na naulot na, nandoon na. Parang nakisama na ako sa kanila. Pero may mga ilang paliwanag. Tapos sabi nila, mag-uusap tayo dito na kailangan natin pangalagaan yung mga pangalan. Dahil itong gagawin natin pag-uusap nito ay parang isang samahan na lihim. Sabi nila gano'n. Tapos nung nagpapakilala na, kasi isa-isa may program sila kung paano yung daloy nung aming pag-uusap. So nagpapakilala sila. Hindi nila tunay na pangalan. Kaya nung time na sa akin, nagbigay na rin ako, nga pala ako si Koda ko. Ginamit ko na agad yung Koda ko na lalaki na. Para sabi nga nila, pangalagaan natin yung mga personal nating yung katauhan. Nagbigay ako agad ng pangalang Ramil. Kaya simula noon, nagsimula na doon, nagbigay ako ng pangalang Ramil. After nung pag-uusap ng orientation, may flag silang inilabas. Yung alibata, yung letter I, na alibata na naka-triangle. Tapos merong panunumpa. Kaya nung time na yon, naulot na nanumpa na ako noon. Kaya nung araw na yon, nung March na yun basta March, parang March 9, isa na akong parang miyembro ng Kabataang Makabayan na kikilos sa loob ng eskwelahan ng Meycauayan College sa amin po sa Bulacan. So, nung time na yun, may tasking na. After nung ito na yung trabaho mong gagawin para makatulong sa atin, dumami yung magiging miyembro natin at para sa pakikipaglaban doon sa usapin namin sa loob ng eskwelahan. Kaya nung time na yun, nung araw na yun, kinabukasan, dahil parang natakot ako, may tasking na, weekly magkakaroon na kami ng parang reporting ba. Doon na ako nagsimula, dahil kataon naman yung Lunes kaya parang nakapangakong tutulong. Inumpisahan ko na lang magkausap dun sa mga kaklase ko lang. Tapos sa ibang oras ng klase, yung mga, kasi kami, parang yung course ko, yung pasok ko, kung saan saang oras, iba-ibang subject. Kaya isa-isa, kinakausap ko sila. Pero ang lagi ko lang sinasabi sa kanila na kailangan tayong mga estudyante dito sa eskwelahan na to, magkaroon tayo ng isang tinig, para kung ilulunsad natin yung pagtutol sa pagtaas ng tuition fee, sama-sama tayo. Yun lang, ganun lang yung linyang ginagawa kasi hindi ko pa kaya magpalalim nun So meron naman akong nagiging kasama, mga nakikita, sabi ko, tama yan. Kasi sobra na, kada semestre na lang, tumataas talaga yung tuition dun. Tapos yung turo naman, minsan may mga teacher kasi na di na qualified ng tuturo pa. Kumbaga, ang laki ng tuition mo, pero tinitipid nila yung mga produktibong guro na tinatawag. Ayun, time na yon halos na na ako Pag nagkakaroon na ng mga pag-uusap, lingguhan na yung kitaan namin sa isang lugar. Magtatanong na sila, ilan na yung nakausap mo? Hanggang saan na yung level na kayo ay nakapag-usap? Ano yung commitment nila sa atin? Kung halimbawang ilulunsad na natin yung laban sa tuition fee. Siyempre, ako yung pinakamababa. 5, 6, samantala yung ibang sa departamento, halos yung isang buong section nila, yung isang buong block na yon, kung nag-commit na. Kaya nung una parang ayoko nung sinisigil ba ako na bakit ang tagal, ang bagal sa departamento ng commerce, samantalang yung education, ganito na, marami nang napapasulpot, yung sa inyo, wala. Doon kasi ayoko sa lahat ng na hinahanapan mo ako ng trabaho, hintayin mo yung parang sa akin, kusa ko. Kaya parang naano ba ako na kung lagi na lang silang manghihingi ng resulta ng trabaho. Parang una nung nilayuan ko sila muna Nag-concentrate ako magtrabaho tsaka mag-aaral. Talagang pinagtaguan ko noong una yan. Nagtago ako. Kasi hodang pupunta sila sa bahay, hindi ako uuwi. Basta hanggang nandun sila, hindi ako umuwi. Tapos yung lolo ko, buti na lang yung lolo ko galit. Yung nagagalit siya pag darating na yung mga tao na yan. Binabastos niya na para lang hindi kami magkausap. Hanggang nung naglunsad na sila ng mga protesta sa loob ng eskwela, ng mga petition signing, o kaya hindi kayo papasok sa loob ng klase, kahit yung isang subject mo, yung isang oras, hindi kami papasok. Sumasama ako doon, pero hindi ako nagpapakita sa kanila. Kasi nga, pag nakita na naman nila ako, parang uubligahin na naman nila akong, meron na naman trabaho, ganito, ganyan. Kaya nung mga ilang buwan na hindi nila, nakikita lang nila ako sumasama, nagpupipirma ako sa petition signing nila, kung magbigay kaming tulong, yan, sama ako dyan. Parang yun na lang yung tasking ko. Pero yung mag full time na, punta tayo sa ganitong eskwela para huminga tayo ng suporta, yung eskwela, hindi ako sumasama doon. Nakasabi ko sa kanila noon, gusto kong magtapos, third year na Gusto kong magtapos, tsaka malaki yung inaasahan ng pamilya sa akin, trabaho, financially, tumutulong ako sa bahay. Mas malaki yung pangailangan ng pamilya kaysa yung asikasuhin ko yung ganyan.
Kala ko nung una naunawaan nila na ayoko talaga. Kaya lang, nung time na yun, dahil may tsahin ako na hindi ko alam na mas malalim na aktivista sa akin, yun yung kumausap sa akin noon. Sabi niya, puntahan ka ni Mio noon kasi yung pinaka PG sa Bulacan, nasa legal yun eh. Party group sa Bulacan Sound. Meron doon na isa na nakikita ko yon na nagpupunta regular doon sa Vice Mayor, pero hindi ko alam na PG siya. PG siya ng isang committee sa legal front siya noon. Nagpupunta siya doon. Yun yung nagsabi, yun yung tao pala nakakausap sa akin noon na sinabi ng tiyahin ko, kausapin ka ni Mio at saka ni Obet, sabi niya gano'n. Ano lang, kwentuhan lang, ganun lang niya. Kwentuhan lang, walang ano. Syempre, tiyahin ko yung nagsabi ko, sige, pinuntahan nila ako sa bahay. Uli. Ayun, inano nila na, miyembro ka ng KM. Rin sila, part sila ng KM, kasi mga YS dati. Part kami ng KM, kami yung grupo dito sa inyo, sa lugar nyo, sa mga eskwelahan na tumututok para tulungan kayo kung ano yung mga problema nyo. Hanggang, ano ba ako na parang pa-concession na ba, ang laki-laki nung magagawa mo kung talagang tuloy-tuloy kang tutulong. Di ang inalalatag ko sa kanila nun, paano ko kayo tutulungan? Hindi ko naman naiintindihan kung ano yung ginagawa nyo. Inimbita nyo ako na, sabi nyo, orientasyon ng LFS. Pero pagdating ko doon, may koda. Tapos, mahuhusay na yung kaharap ko. Ako, wala akong alam. Kaya paano ko kikilos? Paano ko kayo sasabing tutulungan? Paano yung sinabi mo? Ano yung ibig sabihin ng koda? Yung pong alias. Okay. Nag-alias na kasi sila eh. Pag nag-uusap kami, yung alias na sinabi mo, yun na sila nag-uusap sa ganung pangalan. Kaya sabi ko, paano ko yun maiintindihan? Sabi niya. Kaya nga, sabi nila nung nasa bahay sila, kaya nga kami nandito kasi gusto naming ipaintindi sa'yo. Ngayon meron kaming sabi nila, may mga senaryo, may mga series kami ng mga edukasyon na ibibigay at gusto ka namin uling kumbidahin para may kung ano tong pinasok mo, sabi niya. Sabi nilang ganun. Tapos binigyan na nila ako na schedule. Automatic may schedule yun. Di sabi nila, ganito, Biyernes, Sabado, Linggo. Kinuha nila yung araw ko na yun na bakante na kung pwede akong pupunta ng Malolos. Para daw mas makilala ko pa yung iba pang mga miyembro ng LFS at KM doon. Dahil may opisina raw. Di sabi ko, sige, pupunta ako. Parang sa akin nga, laging pagbigyan ko lang muna. Nung nandun na ako sa Malolos ng Friday, basta susunduin nila ako dito sa Mecca kasi hindi ko pa alam yung mga lugar-lugar na yan eh. Biyahe-biyahe ba. Di susunduin nila ako sa school ng alas 9 ng gabi yung labas ko. Bibiyahe kami dun sa Malolos na yun. Hanggang umagahan na kaming nag-uusap doon. Kwentuhan lang na kung ano-ano na ba. Pinkukwento na nila yung kalagayan ng mga estudyante, kalagayan ng mga manggagawa, yung kalagayan ng mga magsasaka, tapos ng mga kababaihan, yung kababaihang kabataan, ganyan. Kukwento na sila. Na ikaw naman, parang pag ninamnam mo siya, yung pagkukwento yun, nararamdam mo na talaga palang, totoo naman, na mahirap talaga yung kalagayan natin. Pero, maitutulong ko kung halimbawang nalaan ko yung kalagayan. Yan. Sabi nila, bilang kabataan, malaki. Malaki yung maitutulong mo. Lalo na sa inyo pa lang, mulang pinupunto nila yung sa school nyo pa lang, kung yung pagpipetition signing mo at pagsama mo sa hindi pagpasok sa klase, ay kumakausap ka pa, mahusay ka namang manghikayat, hindi mo lang napupukosan, malaking bagay na yun, sabi nila sa akin. Sabi ko, paano ako magsisimula? Hindi ko alam kung paano ko mausap. Kasi noon, blanco eh. Wala akong alam eh. Basta nakipagkwentuhan lang ako, okay na. Pero yung magpalalim, hindi ko pa alam yan. Kaya nung araw na yun, kinabukasan sabi, meron kaming pag-aaral na gagawin. Ito yung mga kurso na pwede mo nang kuhanin para maintindihan mo talaga ano yung punot dulo ng ginagawa natin sa loob ng eskwela. Di sabi ko, sige, kukuhanin ko yung sinasabi nilang kurso. Yun na nga yung unang kursong kinuha ko, yung LRP. Ano yun? Yung Lipunan at Rebolusyong Pilipino. Kumbaga, yung kurso na yun, 3 days nilang ibibigay diretso. Hindi ka talaga uwi, diretso ka. So, iniintay ko yung mga klase ko. Sa amin, may mga klase ka, hindi lang sa may kawayan. Nagkita-kita na kami, yung mga galing ng Regina Carmeli College, galing ng Bulacan State University, yung Baliwag College. Tapos ako yung representative ng May Kawayan College. Tapos may St. Mary's kami. Tapos yung lahat pa ng ibang eskwelahan sa Malolos. So, nagulat ako na marami nga pala. At hindi lang eskwelahan namin. Kumbaga, samot-sari na doon. So, anong mga topic ang mga tinalakay niyo? Doon po sa LRP, siya yung pangunahing kurso ng kinukuha ng lahat ng aktivista.
Lahat ng miyembro, mga unang miyembro, na-recruit bilang underground, mga naging lihim na organisasyon. Siya yung basic course lahat eh. Lahat yun, manggagawa ka, magsasaka. Yan ang unang kursong ibibigay sa'yo. Yung Lipunan at Revolusyon Pilipino. Nilalaman ng kurso, yung una, yung kasaysayan. Sabi nila, ito yung tunay na kasaysayan ng Pilipinas. Yun yung unang part. Yung pangalawang part, ipapaliwanag nila sa'yo yung tatlong salot sa lipunan. Yung imperialismo, ang feudalismo at ang burokrata kapitalismo. So ito yung problema na tinatawag nila. Yung pangatlong paksa, nandun na yung solusyon. Bakit DRB? Bakit digmang revolution, ano to, yung DRB, Demokratikong Rebolusyong Bayan ang solusyon? Bakit armado? Bakit armas ang kailangan sagot dun sa mga problemang kinakaharap ng ating lipunan? So pinaliwanag po dun lahat yun. Lahat sa isang kurso, sa isang libro. Nung nalaman ko yun, syempre na-agitate na ako. Ganito pala talaga yung Pilipinas, ganito pala yung gobyerno natin. Wala kang maaasahan kasi nga, pag nakita mo yung tunay na kalagayan ng sinasabi natin mga sektor, totoo palang mahirap. Ang daig-daing likas na yaman, pero hindi siya nagagamit para dun sa pangangailangan ng bansa natin. Doon mula nung makuha ko yung LRP, doon na rin ako nagdire-diretso. Paglabas ko dun sa kurso na yon, pagbalik ko sa eskwelahan, pagbalik ko sa trabaho, wala na, nagewang na yung ayoko nang magtrabaho kasi gusto ko makarecruit na lang. Pumapasok ako pero hindi ako papasok sa klase. Nasa labas lang ako, kinaabangan ko lahat ng barkada ko, nire-recruit ko na lang. Dumating na sa punto na papasok lang ako sa klase pag exam. Exam. Kasi gusto ko, makumpleto ko na yung kurso ko. Limbawa, o susunod mo kukuhanin yung APSA. Yung APSA po, yung aralin para sa aktivista. Ito naman, yung laman naman, yung mga katangian. Ano yung dapat mo maging katangian bilang aktivista? Paano ka tumingin sa isang sitwasyon? Paano mo bibit-bitin yung sinasabing linyang masa? Mga ganyan. Tinuturo doon. Pakikitungo sa masa. Andun na lahat. Yung ugali mo, ikaw mismo, personal. Paghuhubog mo sa sarili mo, yun yung nilalaman ng APSA. Kaya yung halimbawa sabi nga doon, kung mamumuhay ka sa masa, kailangan sabayan mo kung ano yung klase ng buhay meron sila. Kung dati kang mayaman, pero kung lulubog ka sa masa, iiwan mo yung buhay na yan kasi kailangan sila yung lubugan mo. Kung ano yung kaluhuan mo noon, maiiwan na lahat yan. Kailangan maging simple ka lang para maging malapit ka sa masa. Yun yung mga pag-aaral. Nung makuha ko na yan, diretso na naman yan. Hanggang nagkaroon na nag-resign na ako sa trabaho. Nag-resign ako kahit na hindi pa dapat. Kasi sabi ko magpo-full time na ako. Parang bitin na yung oras ba eh. Kasi ang oras ko na lang, di magtatrabaho ko ng 8 to 5 sa munisipyo. 6 to 9 kasi. Tapos yung 9 na hanggang umaga na yun naman yung time ko para mag-organisa. Parang bitin sa oras kasi yung puyat.